Magandang araw po muli sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok po sa ating special coverage ng eleksyon 2022 kung saan po ay sabayan po tayong sumasayang papawid sa ating mga media partner. Una po sa Philippine Information Agency, Marinduque, sa atin pong Marinduque ngayon, sa Marinduque News Network at sa radyo natin, Buwak 105.7 FM. Sa pagkakataon pong ito ay makakasama po natin, formal na pong naghain ng kanyang kandidatura bilang tatakbo naman po sa ilalim po ng aksyon demokratiko. Siya po ay kakandidato bilang kinatawan ng mababang kapulungan ng Kongreso at kinatawan ng Marinduque sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang atin pong mga kasama ay ang dating bukal ng First District ng Marinduque at the same time ay naging provincial administrator, I understand. Yung anak ko. Yung anak niyo po, okay. Si Mr. Jojo Alvarez, mga kapiling po natin. Kumusta po kayo? Mabuti po naman, kasamang Myong at saka yung sa ating mga kasamahan sa media. Nagpapasalamat po kami at kayo'y naandito at kino-cover po natin yung napakahalagang pangyayari dito sa ating lalawigan. Ito po yung sinasabi nating pagdiriwang ng kapangyarihan ng mga mamamayan. Kayo po ay kakandidato ngayon bilang kinatawan nga ni po ng lalawigan ng Marinduque sa Kongreso. Bakit at ano po ang naging dahilan para kayo ay muling magbalik sa politika? Totoo yan, kasamang Myong. Talagang retired na po tayo. At tayo po naman ay diretso pa rin po ang paglilingkod at noong 2016 to 2019, kung inyo pong matatandaan, tayo po yung kumakatawan sa kinatawan ng ating lalawigan, si Congressman Alan Velasco. Nakaupo po tayo doon sa Provincial Development Council at sinusulong po natin ang paninindigan ng tanggapan ng ating congressman. At nagpapasalamat din po ako kay Nanay Carmencita ng mga panahon na yon sapagkat pinakinggan po niya yung tamang direksyon upang mapabuti po natin ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Sa loob po ng 3 taon na yon, pinaglaban po natin yung para sa taong bayan, nagtagumpay po tayo, yung lahat po ng mga suhestyon natin at rekomendasyon sa Sangguniang Panlalawigan na pinupumunuan po ng ating Vice Gobernador, Vice Governor Bacooro, ay nabigyan naman po ng pagpapahalaga at nakarating po naman yung tamang serbisyo sa ating mga mamamayan. Subalit, paglipas po ng panahon, mukha pong yung mga pinaglalaban natin ay nabaliktad na. Yung pong mga pulisiya na dapat pong magbibigay ng katuparan sa pangarap at adikain ng ating mga mamamayan ay tila po hindi na nabibigyan ng maganda at tamang pagtingin. So ito po yung nakikita kong pagkakataon upang muling balikan yung magandang pinagsamahan, yung pinanumpaan na tayo po ay maglilingkod sa taong bayan. Ito po yung tamang pagkakataon upang yung mga naglingkod ng mabuti sa ating mamamayan, katulad po ni Governor Bacooro, nung siya po ay nag-assume as governor, andyan din po si Bukal Jan Pilaes, si Bukal Gilbert Dakiwag, at yung pa pong mga kasamahan po namin doon, na totoo pong nanindigan para sa ating mga mamamayan. Ito po yung pagkakataon upang sila'y pasalamatan at bigyan pa po ng suporta, inspirasyon, palakasin ng loob, upang patuloy silang maglingkod. At ito rin po yung pagkakataon upang papanagutin yung mga namumuno sa atin na hindi na po tiningnan kung ano po yung dapat na gawing pagsisilbi sa ating mamamayan. Ang lingkod bayan po ay dapat ay laging nakatuon sa pagsisilbi, dapat nakatuon sa mga pangangailangan, dapat nakatugon sa mga hinaing ng ating mamamayan. Pero kung hindi po ito nagaganap, patuloy pong magsasalita ang taong bayan at patuloy pong maninindigan yung Jojo Alvarez upang higit na palakasin ang tinig ng ating mga mamamayan. Sir, ano po yung inyong ilalatag na mga programa sa pagkandidato nyo po bilang congressman ng Marinduque? Unang-una po, syempre yung hinaharap nating suliranin ngayon, pandemya. Meron na po tayong nilatag ng mga programa bilang consultant po ng Office of the Mayor. Nandun na po yun, yung Army, ibig pong sabihin ay Adaptation and Resiliency Management Implementation. Sa panahon po na ito, kinakailangan po natin na mag-adapt to the new normal. Kinakailangan po nating patibayin, maging resilient po tayo doon sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Andun din po yung organisasyon na nakapaloob po dito sa planong ito. Doon po sa organisasyon, may sinasabi tayong SIPAG, Systems, Intelligence, Protocol Adjustment Group,
Meron din po tayong sinasabi na Lead Law Enforcement and Adjudication Department. Meron po tayong Hope B, Health Organization, Professionals, Employees and Volunteers. Meron din po tayong FAST, yung pong Food Availability and Supply Transportation. Andito din po yung estratehiya natin na tinagurian po nating the right strategy. Ano pong ibig sabihin? Dapat po mag-establish tayo ng routine, isolated or insulated, graduated human traffic. Ang ibig pong sabihin, kung tayo po naman ang gawain sa araw-araw ay nakahiwalay, kung ito ay iisa lang na uri ng gawain at kung kakaunti lang yung tao, graduated, ay hindi naman tayo maapektuhan itong pandemya. Dito rin po nakapaloob yung konsepto ng bubble. Kaya po ito po yung ihahain nating bill. Ito rin po ay nakapattern dun sa ating bayan. Acronym po nito, BUWAC. Bubble Organization, Administration, and Classification. Alam niyo po yung bubble, sinadjust ko na po yan kasi marami pong paparaan kung paano ma-implement yung right strategy. Katulad po ng fishing bubble. Lahat po ng mga mag-isda natin sa isang barangay, pwede po sila ng mga isda. Diretso po sila doon sa kanilang bakulong, ilalagak po nila yung nahuli nila, balik po sila sa kanilang bahay. So wala pong ma-infect sa kanila. Isolated, routine, graduated yung number ng tao na sasakay doon sa kanilang bakulong at makakasiguro po sila na ligtas sila within that bubble. Meron din po tayong sinasabing construction bubble. Katulad po halimbawa, yung kalsada gagawin sa 3 buwan. Maglalagay po tayo ng mga bunkhouse doon for 3 months. Andun lang po sila, bibigyan sila ng supply. Hindi na po sila lalabas. Hindi po sila makokontaminate. Hindi rin po mabubutas yung bubble na yon. Kaya ligtas po sila. Meron din po tayong tinatawag na farming bubble. Ang mga kababayan po natin doon po sa mga kabukiran, ligtas naman po yan sa COVID. Nagkakaroon lang po siguro ng infection yung iba pag meron mga super spreader na mga gatherings po. Pero kung halimbawa po dito sa farming bubble, ilang hektarya po yan, kung isang pamilya, doon lang po mag-aalaga ng baboy, magtatanim, at kung ano pa yung produce nila, dadali lang po nila doon sa sinasabi ko na tribe, trans-residence, and inter-barangay exchange. Hindi po mangyayari itong ating pagsasalin-salin itong ating sakit na ito. So marami pong estratehiya na pwede po natin gawin na hindi natin kinakailangan gumamit ng pera at normal pa rin po ang buhay ng ating mga mamamayan. Sa ngayon po kasi nakadepende tayo sa IATF. Hindi ko po naman sinasabing hindi natin sila susundin. Pero yung sinasabi ko pong estratehiya, yung sinasabi ko pong bumamaraan, yan po naman ay in accordance and in compliance with the guidelines being imposed by the IATF. Sinasabi ko nga po, kung halimbawa't wala naman talagang nabibigay na ayuda, nag-declare tayo ng ECQ, hindi naman natin masuportahan, gumawa po tayo ng pamamaraan. Pangalawa po na aking ihahain ay yung pong sinasabi natin na GOD Act or Government Operation Democratization Act. Kasi po, napakasimple lamang po naman ng mga transaksyon sa gobyerno. Kung meron po tayong isang sentro kung saan po, lalo na mga negosyante, i-scan lang po ang mga requirements sila. Pagkatapos po, lalabas po ang resibo, magbabayad po halimbawa sila sa bangko, pwede na pong gamitin yung resibo na yon parang mayor's permit. So lahat po ng ito, nakapaloob po ito sa maraming batas. Yung ating pong ARTA, di ba, anti-graft and anti-red tape law, andyan din po yung sinasabi natin na ease of doing business, andyan din po yung sinasabi natin mga insentibong binibigay po sa ating mga negosyante. Lahat po na yan, ipapaloob po natin sa isang batas. Yun nga pong ipopropose natin na Government Operation Democratization. Ang maganda po nito, yung pong mga po pwedeng gawin ng pribadong sektor, i-incentivize lang po natin sila, bibigyan lang po natin sila ng accreditation or deputation at sila po mismo magagawa nila yun po mga serbisyong dapat ibigay ng ating pamahalaan. Napakasimple lang po ng mga mekanismo, yan po ay nakapaloob na doon sa iba't ibang batas. Ang gagawin lang po natin, we will codify these various laws in order to provide a synchronized, a common guideline for the private sector and the government to execute a partnership in order to serve the needs of our people.
Ano-ano po ba ang katangian at kakayahan ni Jojo Alvarez para tangkilikin po ng ating mga kababayang Marinduqueño bilang congressman naman po ng lalawigan? Isa lang po, pag-utusan nyo lang po si Jojo Alvarez. Marami po tayong mga sitwasyon kung saan po na aapi ang ating mga mamamayan at yan po ang ating tinatayuan. Kung natatandaan po ninyo, noon pong nagkaroon ng issue sa port, nakita po natin ang ating mga kababayan, singin nila ng 30 pesos na terminal fee, pero sinarado ang gate, puno na raw ang terminal, at doon, nabilad sa initan, pumunta po si Bukal Jojo Alvarez doon bilang chairman ng Committee on Transportation, kinumpronta po sila, pinabuksan ang gate, anong sabi ng supervisor, ay pag takbuhan niya mga kababayan mo, tiyan nagkalunod, kasalanan mo yan, Jojo Alvarez. Ano po naman palagay niyo sa aming mga kababayan? Manok, na pag binuksan ng tangkal ay magatakbuhan. So, kagyan po natin in-address yan, pinabuksan ko po yung bahay turismo, at sila po ay pinasara ko sa pamamagitan po ng paggagawa ng temporary restraining order, at yan po may kaibigan tayong judge. Dito ko na lang po babanggitin. Salamat po sa yumaong si Judge Caballes sapagkat sinuportahan po niya ang paninindigan ng taong bayan. At naipasara po natin yan. Meron po tayong cease and desist order kay Governor Carrion. Sumalangit po nawa isang mabuting tao, isang mabuting pinuno. At kagyat po na inaksyonan natin yan. Napasara po natin sila. At sila po ngayon ang nakiusap. For 3 days, we were able to address the problem and nakiusap po sila na bubuksan, binaba po nila ng 15 pesos. Pero sinasabi ko, bubuksan yan, pero dapat andyan lahat ng serbisyo. Kaya po tayo naniningil because of the services that we render to our constituents. Paano naman po? Wala pong dignidad ang ating mga taga-Marinduque, parang kawawang-kawawa. Ang gusto po natin mangyari sa ating mga kalalawigan, sa ating mga kababayan, taas noo po tayo. Di ba? Bukal Jojo, nakakita ko po dahil nasa ilalim po tayo ng pandemya, karaniwan po sa mga concern ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasa kabila, gusto na po nilang umuwi dito. Meron po ba kayong ipapasa na batas kung sakasakali o paano nyo po aksyonan yung katanungan na yon ng ating mga kababayan dahil nahihirapan daw po silang umuwi because of the different protocols and guidelines na binabato o binababa po ng IATF? Simple lang po, tinanggap na po ng IATF ang katotohanan na yung mga LGUs po ay dapat bigyan na ng kapangyarihan at tugunan ang pangangailangan ng kanilang mamamayan. Sinasabi po natin na pag bakunado na tayo ay di okay na. Yung immunity, yung herd immunity na sinasabi natin, that's only 70% of the total population. Hindi po natin alam kung bakit hanggang ngayon napakababa pa ng vaccination rate dito. Pero kung magaganap po yan, 70% ng Marinduqueño ay bakunado na, ipapanukala po na maging normal na ang pagdaloy ng pagbabiyahe, pag-uwi ng ating mga kababayan sapagkat yan naman po ay nakabase sa siyensya, nakabase sa mga pag-aaral at nakabase rin po sa pagbabalanse ng ekonomiya at ng kalusugan ng ating mga mamamayan. Maraming salamat po. Mensahe po para sa ating mga kababayan. Para po sa ating mga kababayan, sabi nga po natin, ito ang pagdiriwang ng inyong kapangyarihan. Nasa dulo lang po ng inyong mga daliri. Ang pagpapasya. Magtiwala po kayo, huwag niyo pong kaawaan ang inyong sarili. Matagal na po tayong nakatingala at umaasa. Bigyan po natin ng pagkakataon ng ating sariling pagsisikap sapagkat sa ating pong pagtutulungan, marami pong naging halimbawa ng tagumpay. Magtatagumpay po tayo. Ito po ang pagkakaiba ng liwanag at ng luningning. Ang luningning po ay nakakasilaw, nakakabulag. Lagi po natin tinitingala ang bagay na maluliningning. Lagi po nating sinasamba, lagi po natin silang sinusundan. Subalit nananatili po tayong nakatingala, nananatili po tayong umaasa. At lagi pong naiiwan sa atin ay hinanakit, hinagpis at paghihirap. Umasa po tayo ay sa liwanag, liwanag ng gabay ng Panginoon, liwanag ng direksyon na binibigay ng mga tunay na namumuno. At dito po tayo po ay magtatagumpay sapagkat ito lamang po ang tangi nating may papamana sa ating mga anak at sa ating mga kaapu-apuhan, isang tamang politika. Politika ng paglilingkod, politika ng pagkakaisa, politika ng pagsisikap para sa ating mga mamamayan.
Maraming salamat po. Kanina po kasama po ang Aksyon Demokratiko team ay naghain na po sila ng kanilang kandidatura. Baka meron kang nais itanong ano. So, Karagdagan lamang po ito, former bukal, ngayon po kayo babalik na sa pagiging public servant. Kapag po binanggit ng mga tao ang pangalang Jojo Alvarez, ano po yung isang salita na gusto nyong matandaan ng mga tao sa isang Jojo Alvarez? Mabuting tao yan. Maraming salamat po. maraming salamat po, dating bukal Jojo Alvarez. At sa pagkakataon pong ito mga kababayan, kasalukuyan po nating kino-cover ang atin pong eleksyon 2022. Mga kapiling naman po natin, isa din po sa naghain ng kanyang kandidatura sa ilalim po ng Aksyon Demokratiko ay ang ating bukal John Pelaez. Mga kasama po natin dito po sa ating special coverage ng eleksyon 2022. Antabay lamang po tayo dahil siniset up lamang na ating kasama mula po sa radyo natin, Buwak 105.7 FM, ang kanyang cellphone para po sa ating gagawing panayam sa atin naman pong bukal, kasalukuyang bukal ng Sangguniang Panlalawigan sa 1st District po. Dito po sa ating lalawigan. Mga kababayan, formal na nga ni pong naghain ang mga opisyales at ang mga kandidato, mga tatakbong kandidato sa ilalim po ng Aksyon Demokratiko na pinamumunuan po ni Mayor Isko Moreno. Una, pinangunahan po ang ginawang paghahain ng atin pong kasalukuyang Vice-Gobernador ng Lalawigan, si Dr. Romulo Bacoor Jr., at kapiling po niya, kasama po niya ang tatakbo naman po na congressman ng atin pong lalawigan, si dating bukal Jojo Alvarez. At ang magiging running mate po ni BG Bacoor ay ito pong kapiling na natin ngayon, ang kasalukuyan naman pong bukal natin sa 1st District, Bukal John Pelaez. Magandang umaga po at welcome po sa ating special na coverage ng eleksyon 2022. Magandang umaga, Myong, at ganoon din sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa at sa lahat ng ating mga kapwa Marinduqueño na nakatukoy ngayon sa ating programa. Kayo po ay kakandidato po ngayon. Ilang taon din po kayong nagsilbi bilang aming bukal, bilang board member ng atin pong lalawigan. Ano po ang naging dahilan at bakit kayo po ay aangat naman ngayon ng pwesto mula sa pagiging bukal going to Vice Governor? Tama po, kanina pong naunang alas 8 ng umaga ay formal ko na nga pong nilahad at dineklara ang pagtakbo ko bilang Vice-Gobernador ng ating probinsya para sa darating na halalang 2022. No? At sa ngayon po ako ay pangalawang termo na bilang bukal ng ating probinsya. Nag-umpisa ako noong 2016 at 2019 at kung tutuusin po, ngayong panahon po na to, ngayong darating na eleksyon ay pwede po akong tumakbo ng bukal ng ating probinsya. Ngani lamang po, akin po napagtanto na nakakita po ako ng oportunidad na magiging bakante po ang posisyon ng Vice Governor ng ating probinsya dahil ang ating minamahal na Dr. Romulo Bacoor Jr. ay nagnais na tumakbo bilang gobernador ng ating probinsya. At sa pagkakataong ito, bukod sa bakanting pwesto, nakita ko na pwedeng pagtulungan natin dito sa ating probinsya ang pagtuunan natin ang usaping pangkalusugan, lalong-lalo na sa usaping pagtukoy sa mga response natin sa COVID-19 pandemic. At nakita ko na kailangan ng isang katulong natin na talagang hindi lahat ay may kapasidad at hindi lahat ay may oportunidad para makapagsagawa ng kanilang travel coordination permit, kaya ina-assist yan ng ating opisina. Layunin natin na makipagtulungan sa ating mga bukal at sangguni natin sa ating gobernador na pag-aanin palalo ang sistema ng pagpapauwi dito sa ating probinsya. Kung hanggat maaari, kung may mga solusyon para maging posible na ang vaccination card lamang at ito ay papayagan ng IATF, ito ay malugod nating irerekomenda at pagtutulungan ng mga makakasama nating bukal. Ngunit kung halimbawa naman, hindi pa ito po pwede at bawal pa ito sa regulasyon ng IATF, kagaya ng ginagawa sa ibang probinsya, specifically ng Cebu, no? Hindi na po natin talaga kailangan ngayon ng mga permit at whatever related pa documentation except for a certificate na talagang kayo ay free from any symptoms of COVID-19.
Sana ganun po, sana ganun kaluwag dahil sa panahon ngayon, sa totoo lang kami ang sinisisi na hindi sila makauwi dahil sa amin. Kami po ay talagang nagpapatupad lamang ng mga listatura na kinakailangan nating gobernador. Ang execution po niyan ay nasa opisina po ng gobernador. Bukal, ngayon pong kayo ay kakandidato bilang running mate po ni Vice Governor ng kasalukuyang Vice Governor Romulo Bacoor Jr. Ano-ano po yung napag-usapan ninyo na konkretong programa para po matugunan at tuluyang umunlad ang ating lalawigan? Tama yung tanong mo, Myong. At mag-uumpisa ako sa kasagutan na kaming lahat ay nagkaisa na sumapi sa aksyon demokratiko. Dahil kami naniniwala na ang mga ideals and principle ng aksyon demokratiko ang kinakailangan para makapagtulong-tulong tayo dito sa hindi lang sa ating bansa kundi ganoon din sa ating probinsya. Sa totoo lang, napakarami ng programa, napakarami ng problema natin ngayon, ngunit kami itutuon lang sa ilang mga bagay. Number one, sa buong mundo, kailangan pagtuunan natin yung mga programa at ayusin natin ang mga usapin kung paano tayo re-responde sa pandemyang COVID-19. Napakarami ng impact na ginawa nito sa ating lipunan. Pangalawa, dahil napakarami mga kababayan natin ang pinauwi, layunin din natin sana na maupuan kaagad ng mga bukal, no? At mai-recommend sa ating gobernador na makapagbigay ng mga trabaho sa mga pinauwi at nawalan ng trabaho mga kababayan natin. Ganon din, pangatlo, no? Sana makapagbigay ng mga makabuluhang mga livelihood programs. Matulungang maibalik yung mga walang negosyo dahil sa COVID-19 at makapag-inganyo pa na makapagtayo ng mga bagong negosyo. At nang sa gayon ay bumalik ang sigla ng ekonomiya ng ating probinsya. Higit sa lahat, importante na talagang i-adhere natin, ipatuloy natin ang mga batas. No? Kasi naniniwala tayo na ang Marinduque ay peaceful province. Ang Marinduque ay insurgency free. At kapag nandiyan yan at ma-reclaim pa natin yan, talaga naman lahat ng bagay ay susunod. Tapos, syempre, hindi natin pwedeng sabihin dahil nagko-COVID-19 ay papabayaan natin ang edukasyon. Tututukan pa rin natin ang usaping edukasyon. Siguraduhin natin bawat isang Marinduqueño ay magkakaroon ng sapat at nararapat na edukasyon para sa kanilang kinabukasan. At dahil ngayon bawal at wala nang mina sa probinsya ng Marinduque, wala na tayong ibang paraan kundi i-promote ang napakagandang activity sa turismo. Sana nawa ay maipagmalaki natin sa buong Pilipinas, sa buong mundo na ang turismo sa Marinduque ay kakaiba at pwedeng iparallel sa iba't ibang bansa na talagang doon nabubuhay ang kanilang ekonomiya. At ang pinakahuli, yung pang-pito, no, na talaga naman na ito ay supposedly kauna-unahan kong sasabihin pero gusto ko sana mapagtulungan ng ating gobernador at ng mga bukal at lahat ng local chief executive ang usapin sa serbisyong hospital ng ating probinsya. Yun lamang. Ano po ang nakikita nyo na dapat i-improve pa natin pagdating po sa usaping ospital? Well, napakaraming bagay, no? Kasi alam mo, ang ating mga kakama sa serbisyo publiko na nandoon sa ating ospital, ginagawa naman nila ang kanilang mga trabaho. Lahat sila ay talagang nagsasakripisyo, lahat sila ay talaga namang binubuhos, hindi lang ang oras, kundi buhay nila ay kanilang tinataya para magawa ang kanilang trabaho. At lalong-lalo na masiguro na mailigtas ang buhay ng bawat Marinduqueño na may sakit o may karamdaman at meron ding COVID-19. Siguro sa isang banda, kailangan natin, number one, pwede ba natin pag-isipan na pwede ba nating ibalik ang pagmamanage ng ating mga hospital sa national government? Dahil sa totoo lang, kinukulang tayo ng budget. Kulang tayo ng budget para sa lahat ng mga personnel, sa lahat ng mga equipment, sa lahat ng mga training. Maganda, no? Madaling sabihin pero habat wala tayong budget, kapos tayo dahil class 4 province pa rin tayo, talagang mahihirapan tayo. Ngunit kung hindi po pwede, na yun ay na maibalik sa national government ang ating hospital at gusto natin tulungan talaga ang ating mga kaibigang mga doktor at mga nurses at medical practitioners sa ating hospital, sobra-sobra naman na ang pondong nailaan sa infrastruktura, sobra-sobra na ang pondong nailaan sa iba't ibang aspeto ng pagpapaganda ng ating ekonomiya sa Marinduque. Nawa sana mahikayat natin ang mga bukal at ng ating gobernador na ituon naman ang pondo para sa ikagaganda ng serbisyo ng ating ospital. Doon ang pondo para magdagdag na makakuha ng talagang magi-stay na mga doktor dito sa ating probinsya, lagyan ng kumpletong equipment, lagyan ng magandang serbisyo para tumaas ang accreditation ng ating ospital at nang sa gayon, tayo mismo ay hindi na siguro natin kailangan gamitin yung ambulansya na pagtawid kasi nakakalungkot dahil kailangan pa tayong tumawid para lang yung mabigyan ng lunas, mabigyan ng solusyon yung problemang medikal ng ating mga kababayan.
At ako, pangatlo, ay bukas din ako sa mga usapin na pwedeng ibato o ibigay sa atin ng ating mga kaibigan sa mga chief of hospital natin, mga medical practitioner at partners natin. Kasi bilang isang technical na tao at nasa serbisyo publiko din ngayon, ay hangad ko din na magbigay din sila ng input at para mapagtulungan nating lahat. At kung papalari na maging vice gobernador si Bukal John Pelaez, anong pamumuno po ang inaasahan ng ating mga kababayan para mula sa inyo? Well, of course, sabi nga namin sa Aksyon Demokratiko, no? Bilis-kilos tayo ngayon. Bilis-kilos na naniniwala tayo, may pag-asa, kailangan ng pagbabago at kailangan ng aksyon. Na hindi lang basta aksyon, kailangan we have to provide transparent impact, no? At efficient results. Na sa ngayon, nakikita natin na yan yung hinahanap ng mga kapwa Marinduqueño natin at kailangan i-empower natin lahat ng sektor. Kailangan i-delegate natin sa mas nararapat na mga grupo, asosasyon o kung ano pa man sektor ng ating lipunan para mas mapil natin kung talagang yung serbisyo o yung binibigay natin sa kanila ay talagang yun yung talagang pangangailangan nila. Kasi sila mismo makakapagsabi sa atin, tayo lang ang mag-iimplementa at tutulong para ito ay ma-implementa. Bukal ngayon po ay pinag-uusapan po ang Garcia-Mandanas ruling at inaasahan po itong i-implement next year. At kung sakasakali pong kayo ay manalo, ito po ay isang bagay na kailangang paghandaan ninyo bilang nasa lehislatura. Papaano nyo na po, ano na po ang mga plano na ginagawa po ngayon ninyo sa Sangguniang Panlalawigan para po sa usaping Mandanas-Garcia ruling? Una, kagaya nga na nabanggit ko kanina, napakaswerte natin, nagkaroon tayo ng congressman na naging Speaker of the House. Napakarami ng pondong nailaan na dito sa ating probinsya at napakaraming programa ng nailaan dito sa ating probinsya. Na sana ang naisin ko, bago po yan ma-implement ay magkaroon tayo ng talagang inventaryo kung aling aspeto ng serbisyo ng ating provincial government ang kailangan nating pagtuunan ng pansin. Kasi sa nakikita ko sa liit ng Marinduque at sa wala namang ibang pagkukunan pa na ibang kagaya ng pagmimina o ng ibang negosyong talagang malaki, napakalit din lang na magiging kaparte natin at talagang paghahati-hatiin natin yon. Kaya ang pangangailangan dito ay sa lalong madaling panahon na pag-aralan kung saan talaga totoo at sulitin natin kung anumang pondo ang i-download sa ating probinsya. Question lamang po from Lansya natin mo. Yes. Kayo din po ay isang engineer by profession. Opo. Paano nyo po gagamitin ang inyong pagiging isang inhinyero sa pagiging public servant? Sa totoo lang, napakaganda ng inyong katanungan dahil ang aming kombinasyon ngayon, ang ating Dr. Romulo Bacoor Jr. ay isang doktor na talagang ang layunin natin ngayon sa ating probinsya ay bigyan ng direksyon ang usaping medikal, no, at pangkalusugan. Ako naman bilang isang technical na tao, isang electrical engineer, at talagang pinag-aralan na rin kung paano maging isang public servant, no, sa paggagawa ng ordinansa at resolusyon, ay makakaasa kayo na lahat ng mga kinakailangan na plans, programs and activities ng ating gobernador para maimplementa ang magandang serbisyo sa ating probinsya, sisiguraduhin ko na talagang ito ay lahat ay available, ito lahat ay transparent, at ito lahat ay naaayon sa kung ano man ang scope of work na meron tayo para ang ating mga kababayan ay naniniwala na lahat, maniniwala at naniniwala na lahat ay na-implement, lahat ay nasagawa according sa kanilang mga programa at plano. Follow-up question naman pa, kapag po binanggit ang John Pelaez, isang salita po para matandaan po tayo ng ating mga kababayan. Well, unang-una, kagaya ng nakagawin nyo, ang inyong John Pelaez ay inyo pa rin Engineer John Pelaez na handang tumulong, handang magbigay ng nararapat, napapanahon at mga makabuluhang serbisyo, hindi lang dito sa probinsya ng Marinduque, kundi sa lahat ng Marinduqueñong nandito sa ating bansang Pilipinas. Panghuling mensahe po para sa ating mga kababayan, gayon din po para sa isang mapayapang 2022 elections. Well, I would like to take this opportunity, mga kababayan ko na nandito sa Marinduque at nasa ibang panig ng Pilipinas. Una-una, sulitin po muna natin na tayo ay makapag-register. Sulitin natin na marinig ang boses natin at para mangyari ito, kailangan kayo ay rehistrado, kailangan kayo maging botante. At pagdating ng halalan, una-una, syempre, ang hangad namin, magkaroon tayo ng peaceful election. Hangad namin na sana maminta na natin ang quote-and-quote na ang Marinduque ay most peaceful province, ang Marinduque insurgency-free. So mangyayari lamang ito kung tayo mismo sa ating sarili, papanatilihin natin ang katiwasayan, ang kapayapaan. At ang pinakamatinding request ko sa inyo lahat, pag-aralan po ninyong mabuti.
No, namnamin po ninyo kung ano po ang pangangailangan ngayon ng probinsya ng Marinduque. Pag-isipan po ninyo kung sino ang dapat na ihalal para ang ating mga programa, hindi ko sinasabing maitama, ay maipagpatuloy natin at marating natin ang sinasabi nating totoong progreso at golden age ng probinsya ng Marinduque. Maraming salamat po, Bukal Jan Pelaez, and good luck. Oo. Oo. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Okay, at yan po ang atin pong kasamang Bukal Jan Pelaez kung saan ay naghain nga ni po siya ng kanyang kandidatura sa pagka-vice gobernador naman po dito sa ating lalawigan sa ilalim pa rin ng Aksyon Demokratiko. Ako po si Romeo Matac Jr. mula po sa Philippine Information Agency, Marinduque. Kapiling pa rin po natin. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga media partners na patuloy pong tumututok at nagbibigay ng update sa inyo mga kababayan. Pasalamatan po natin mula sa radyo natin buwak si DJ Yash. DJ San, si DJ Yash, naalala ko sa radyo natin Radyo Kamalindig. Of course, si Dave Escala ng Marinduque ngayon, sa lahat ng bumubuo sa Marinduque News Network, ang aking kasama sa Philippine Information Agency na si Maki at si Direk Mark Cesar Ola. Antabayanan po ang iba pang mga update ng atin pong special coverage ng eleksyon 2022 dito po sa lalawigan ng Marinduque. Ako po si Romeo Matac Jr., ang inyong Information Officer ng Philippine Information Agency, Marinduque. God bless everyone. Mabuhay ang Marinduqueño. Saan mang panig ng mundo.